Napabili tayong dioras ng pampaano sa tuhod. Kasi medyo lumalamig na yung umaga dito guys. Medyo parang may amihan na. Pag yung dawn, yung ano ba tawag doon, yung malapit na yung sunrise, medyo gumiginaw na yung ano ngayong panahon dito sa Pilipinas. Kaya naman yung ating mga tuhod, ayan, sumasakit-sakit. Kaya napabili si Chocopam ng pahid ng tuhod para mabawasan yung ano, yung sakit. So ito na nga guys yung ating nabili, dalawa, isang knee protector at saka castor oil. So guys, hindi tayo endorser ng mga itong products na ito. So binili natin ito dahil yun nga, hanggat maaari ayokong nagtitake ng medicine. So naghingi tayo ng mga advice sa mga friends, yan, kung ano yung best para sa mga sakit sa tuhod, yan. So magkano ba natin nabili tong castor oil? So ito ay nagkakahalaga ng 179 pesos at saka itong knee protector ay 630 pesos. So yan, hanggat maaari ay ayokong gumamit kasi o kaya ayokong uminom ng mga gamot-gamot na ano yung pain reliever kasi may mga side effect kasi kadalasan yung mga gamot, diba guys? So mahirap din yung maging ang tawag doon, dependent sa gamot dahil ang daming ang tawag ito side effects na pwedeng ibigay at saka kakainom mo ng mga gamot ay yun, syempre sinasala ng ating kidney. So may posibilidad na pwedeng masira yung kidneys natin, kakagamot natin. Kaya hanggat maaari ay bawas-bawasan natin ang pag-inom ng ating gamot. Though may mga tinitake nga tayong mga gamot, yung ating pang high blood at saka yung ating pang cholesterol at meron din tayo MX3. So yun, tatlo lang aking iniinom. So ito kasi kaya ako bumili nito kasi pag tuwing umaga medyo lumalamig na dito guys, pagka ano yung mga bare months, mga alas 3 yan, medyo yung mga alas 2 ng madaling araw yan, medyo gumiginaw na. Kaya ito susuot ko siya pag matutulog para pag tumatayo ako kasi madalas tayong nagsi-CR kasi nga malakas akong uminom ng tubig, mamaya't maya nagpupunta ako sa CR. So yan, so susuot ko siya para at least ma-support yung aking legs o yung tuhod para hindi tayo mabuwal sa sakit na nararamdaman. Tapos ito, meron ito, yan, pamahid. Tatry natin kasi na-search natin sa sa internet na okay daw siya sa mga ayan, rayu-rayuma. Pero pwede rin daw siya at saka ano kalagay dito, for external use yung castor oil. Sa buhok daw siya, sa muka, body, ano to? Ayan, sa katawan, body, eyelashes and eyebrows. Tapos sabi niya helps reduce hair fall. O, sakto sa akin ito kasi ayan, habang nagkakaedad din tayo ay nalalagas na rin ang buhok. So tatry din natin sa ating ulo. Tapos ano sabi ito, helps reduce the appearance of ano to, acne scars and dark spots. So pwede pala to sa mga ano, yung mga meron ako guys nito, yung mga ano sa paa kasi parang may time din yung paa ko ay nangangati, hindi sa dahil gustong gumala hindi yun, kundi talagang ano kasi parang hindi ko alam kung eczema yun, pero yun nga, baka makatulong din ito para maibsan yung kati. So yan, tapos helps prevent ano to, stretch marks. O yan, sa mga bagong panganak pwede pala ito, at saka yung mga yan, yung mga nagpapapayat na kung saan nakalaylay yung kanilang mga ano, kasi mayroon din yung mga nag-exercise, yung mga
mga matabang mata, pas biglang pumayat, baka pwede rin ito. So, gamitin natin to sa ating, para sa akin, sa buhok. At try ko rin sa kilay, nakakumapal. Kasi medyo manipis na yan. At saka kadalasan guys, nag-eyeliner, eyebrow tayo. So, yan. Tingnan natin kung maganda siya. So, medyo marami-rami ito. 120 ml siya. So, sige, try natin. So, mamaya ito, iaano ko to. Gamitin ko bago, or ayan, bago matulog, para at least paggising ng mga alanganing oras ay ayan, makakatayo ako ng baga mababawasan yung pain. So, nakakalungkot nga lang guys ito pag may arthritis ka, hindi ka pwede sa mga malalamig na lugar sapagkat ang sakit-sakit, grabe. Anyway, ganun talaga pagka bumabata, yung kasi mga bawal na kinakain ay kinakain natin before, ang dami-dami, sobra-sobra. Kaya ayan, naniningil na yung aking katawan habang tumatanda. Kaya naman yung mga, alam mo guys, yung mga umaabot ng mga 100 years old, wow, hanga ako sa kanila sapagkat talagang may disiplina sila sa kanilang katawan. So, yun, talagang milestone na yung buhay nila. At ang sikreto ng mga buhay nila, kayong maabot sila ng mga 100 years, ang sabi nila, kakain, yung iba kakain ng kamote, yung iba kakain ng mga gulay, prutas, ganyan sila. Kung mag-meat sila, ay bihira lang yan, fish, kumakain din sila. Kaya hanga ako sa kanila sapagkat may disiplina sila sa kanilang katawan. So, yan tayo, may mga kinakain din tayo, mga, yung mga, kasi may mga preservative din, gaya ng mga noodles na instant noodles yan. So, kahit paano malakas din magpaano ng katawan yan. So, kung may mga disiplina tayo sa ating katawan, edi yan, tiyak na haba ang buhay kapag may disiplina sa katawan. Meron din tayong pinapahid na iba before tayo bumili ng castor oil at saka ng knee protector. May binili tayo pampaano kasi ang tagal na dito guys na sumasakit yung tuhod ko. So, napapansin ko kapag bumababa ako, umakyat ng hagdanan, na hirap ako. Ang sakit-sakit guys na yung paa, ihakbang. Tapos may time na kapag ikaw ay nagsusuot ng pantalon, ang sakit-sakit. So, kapag tinutupi mo yung iyong legs, yung tuhod ay medyo, alam mo yun, medyo sumasakit. Meron din tayong binili mga ganito guys. Ayan, painkiller ng pamahid, at saka meron tayong yan, linament. Tapos meron pa ito. So alam niyo na yan, mga yan. Hindi ko nababanggitin yung mga yan guys kasi hindi tayo endorser ng mga produktong yan. Pero yun nga yan ang mga ginagamit ko para mabawasan yung sakit. Tapos ang ginawa ko pa before guys, nagpamasahe tayo. Wala rin nagawa yung pamasahe. 3 beses tayo nagpamassage. Tapos ang sakit-sakit ng ginawa sa akin. Pero masarap siya, yung Swedish na massage. So wala rin nangyari sa hindi rin naalis yung sakit ng aking tuhod. So ibig sabihin talaga meron tayong arthritis na talaga. So ayan, naghahanap tayo ng paraan para at least maibsan yung sakit, para nasa ganun ay makalakad tayo ng maigi at makahakbang tayo ng maigi. So yan. So, yan, umaakit pa rin tayo ng hagdanan ng 4 na hakbang. So, pero masakit pa rin, kaya lang meron din mga, pag lumalabas tayo ay umaakit tayo sa mga overpass. So, yan, medyo ang sakit-sakit kapag kaya ang bagal-bagal kong umaakit ng hagdanan dahil sa sakit ng ng tuhod ko guys. Pero anyway, ganun talaga ang buhay, laban lang at yan, smile-smile lang kahit may mga dinarandam. Dahil kapag tayo ay alam mo yon, angal ng angal, walang mangyayari kung angal tayo ng angal, hindi nakaka-solve yung pag-angal sapagkat pwede naman tayo maghanap ng mga solusyon, gaya niyan, may internet, pwede tayong maghanap ng solusyon para maibisan yung mga nararamdaman natin, mga sakit-sakit sa katawan. So yun, magse-search tayo sa internet kung ano yung mga advices ng mga doctors doon, kung ano yung na best. Wag lang hanggat maaari mag-oral sapagkat ang dami ko na nga iniinom na gamot at ayoko na madagdagan.
So, minsan guys, kapag yan, pag sumasakit ng ulo natin, diba, kapag nagkaka-headache tayo, madalas na iniinom natin, Biogesic. So, yan, hanggat maaari ay bawas-bawasan natin yung pag-inom ng mga ganyan sapagkat hindi rin maganda yung too much painkiller sapagkat nakaka-apekto rin ng katawan. Yan ang ating topic for the day, yung ating rayuma. Shinare ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko o gagamitin ko na para maibsan yung pain ng rayuma, at sineshare ko din sa inyo kung ano yung ginawa ko para hinahanap ko yung solusyon na para maibsan yung aking yung sakit sa tuhod. So guys, baka mayroon kayong pwede ma-share sa akin kung ano yung the best para sa mga rayuma. Wag lang oral kasi mahirap yung oral, yung mga gamot-gamot ayoko, yung mga tinitik ni inom. Dahil yun nga, hindi maganda sa kidneys yung too much medicine, di ba? So, ano kayo yung magandang advice na pwede nyo mabigay sa akin? Ano yung magandang pamahid or ano ba? Sabi nga ng sino ba nagsabi sa akin? May nagsabi sa akin, mag-walker daw ako. Sabi ko, mag-walker ako sa bahay. Oh my, parang feeling ko na ako, lola na ako. So, yun. And anyway, nakakalakad pa naman tayo. Kaya lang, may time na masakit tumayo talaga. Pwede akong mabuwal pag ganon, yung pag biglang tayo. Ang sakit ng ganon, yung biglang tayo. So, kaya ako bumili ng knee protector para pag ginawa ko yun, lalo pag pag nagsi-CR tayo sa alanganing oras, at least makakatulong sa akin yung knee protector. So guys, baka meron kayong pwedeng ma-share sa akin kung ano yung the best na yan para maibsan yung pain ng ating mga tuhod, mga buto-buto, ano ba yung maganda sa rayuma. Baka meron kayong alam na herbal na para at least mabawasan yan yung possible na mataas na yung uric acid natin, kaya ganyan sumasakit na yung mga tuhod natin. So, ano yung the best na mga supplement, iniinom din yung gamot. Anyway, yung mga herbal, yan, mga herbals, mga herbs na pwedeng pang mabawasan itong sakit-sakit sa tuhod na ito. So, yan guys ang aking sharing for the day, at maraming salamat sa inyong lahat ng mga sumusubaybay ng aking channel, at dun sa lahat ng mga first timers at yung mga napadaan lang, please don't forget to subscribe and pakihit na rin yung notification bell para ma-notify kayo kapag may pinapasok akong mga videos dito sa aking channel sa YouTube. At yun, pakihit na rin yung like button, at pwede kayo mag-iwan ng inyong comments sa comment section kung ano yung mga advices nyo sa akin o sharing para at least malaman ko kung ano yung gagawin ko para maibsan yung sakit ng aking mga tuhod. So, yan. Once again, thank you very much, and always stay safe and God bless. Hanggang sa muli, kita-kits tayo. Bye-bye!